having to stay here in Tagaytay for parang mga 6 years din ako dito. So I would think na nakita ko na yung sulok ng mga karatig bayan nila. Napapascinate lang ako na may ganito pa palang lugar dito. So ang ganda nung view nila, ayan o, na naririnig natin yung mga sikada dyan. Chill na chill lang yung vibe. Saktong-sakto. Kasi may inaantay akong bisita. Bisita na magpapaluto daw for their special date. Hindi ko pa alam kung anong gusto nilang ipaluto. Pero nakita ko sa farm nila, na meron nga silang inaalagaan ding pato. So I thought of giving them something na I'm sure hindi pa nila natitikman. Kasi yung gagawin natin is pinalatan na pato. Pinalatan is an apayaw dish. Traditionally, baboy yung gamit dito. What's unique about this, when I encountered this dish, is yung paggamit nila ng intestines. Pinalatan is from the word palat, which is yung pomelo leaves. Actually, matured pomelo leaves yung sinasuggest nilang gamitin for this dish. Sakto, meron akong pomelo leaves sa bahay. Nakapitas tayo ng magandang parte doon sa aming puno sa bahay. So we have here yung dress na natin na duck. And then yung ating mga innards. So meron tayo ditong balunan, yung ating intestines. Next up, yung ating luya. So generous amount. Lagyan lang natin ng ating chicken stock or plain water. And then timplahan lang natin ng salt and pepper. I-reduce lang natin yung ating pinaka-stock hanggang magmantika na yung karne ng ating pato. And then after nun, saka natin isasangkot siya. And hopefully, by that time, nandito na yung dalawa. Habang nire-reduce natin yung stock ng ating duck, prepare na natin yung ating aromatics. Although naglagay na tayo ng bawang doon sa luya, once na madry yan, before natin iserve, isasangkot siya nga natin sa aromatics. We'll be adding more ginger, more garlic, and this time onions and chilies. Isa rin ito dun sa character ng dish na to that makes it somehow unique pero familiar at the same time. And finally, after that, yung ating palat o yung pomelo leaves. The essence kasi of adding in palat sa dish na to is according sa mga taga-apayaw is to add yung parang minty na flavor profile. Siguro para maging mas fresh lang yung dish kapag sinerve na. Yeah, syempre, lemony, merong hagod ng bitterness. Naririnig niyo na yung tunog na yun? Diga. Yan yung point sa cooking process na tinatawag kanya na kasi, JR, malapit na akong maiga pag ganyan nakaingay. Ibig sabihin yan, yung oil is mas directly nagiging in contact na doon sa surface ng ating pan, kaya para na silang nag-aaway. And reminder na lang din, pag gagawin mo to, na umpisahan mo nang maghalo kasi you don't want those parts to burn. So for this, we will make a chiffonade or thinly slice, para mga matchsticks lang ito, ng mas manipis ng kaunti. Now for our chilies, hindi ko sure kung ano yung tolerance sila sa spice. So tatanggalin natin yung seeds. Remove yung cap, and then squeeze out yung seeds. So to finish off our dish, i-deglaze ko lang ng vinegar. And then yung ating aromatics. So we have here our ginger, onions, garlic, saka yung sili natin. What's up mga food explorers? It's me, Gil, and It's me, Lexi. the And- beautiful Lexi. Wow. We're on the way to Alfonso, Cavite. Tagaytay, Tagaytay, yeah. yes.
And we have a bit of a conundrum. Wow, conundrum! Conundrum! Tinola Express or Bicol Express? So we decided to go with Tinola Express. Ngayon, nag-iisip kami ng a different dish na pwedeng ma-recommend kay Chef JR to cook. Well, andito na kami sa Tagaytay, sa market area nila. Ayan. And maghanap tayo ngayon ng manok para dun sa ipapaluto nating Tinola Express kay Chef JR. So, kailangan natin ng papaya sana. Ate, may papaya po. Sayote. Sayote na lang po. Dalawa lang po. Okay, so di ba papaluto na lang ako ng galyos? Check natin kung may chorizo na dito. Chorizo for the... Hi, Chef! Hey, Chef! Yun! Ito na yung mga bisita ko. At ito na Nice. rin ang ingredients. Ingredients. Okay. Kay Gil to actually. Ako Yeah. na nagbitbit kasi ito yung sa akin. Oh, masyadong Alright. mabigat Mas daw. mabigat nga naman. Oh. Very good ka dyan. Very good. So, meron tayo ditong Tuwalya. tuwalya. So, kumakain kayo ng tuwalya, ha? Yes, of course, sa kalyos. Very... Basta hindi yung gamit na pangligo Oh, corny. Noted, ma'am. Noted. So, request mo dito, Kalyos. Kalyos is, alam kong hindi halata, Chef, but I'm actually Spanish. Alam kong mukha akong Korean and everything, but for part Spanish. So, lumaki ako sa mga lutong Spanish. Okay. So, isa sa mga nung buhay pa yung lola ko, isa sa mga Pressure to, ha? yeah, yung mga recipes niya or yung pinamana niya sa mom ko was yung recipe niya of kalyos. Lexi, yung para sa'yo naman, may sayote, manok, tinola? Tinola Express. Tinola na Bicol Express? Yes. Na yung spicy siya na May gata. Gano may gata na masabaw. masabaw, magata, spicy, noted. Teka lang, problema ko sa kalyos mo, wala akong paprika. Okay lang bang hindi na ako? Aanghangan ko na lang din ng kaunti. Yeah. Add your own twist to it. Kasi yung kalyos parang it's like isipin mo na lang adobo. Lahat naman tayo, di ba? Yeah. We know, may base naman yung adobo, pero lahat naman tayo may kanya-kanyang twist sa adobo, di ba? So parang ganun Okay. sa kalyos. Sige, akong bahala dyan. Pero sakto, meron din akong prepare para sa inyo. Oh, looks interesting. Yes, this is pinalatan. Pinalatan is an apayaw dish. Okay. Wow. Apayaw is a northern place. Ito siya, may mga unique ingredients lang siya, like this one. So I'll be finishing this off with pomelo leaves. Ooh. Yeah, it's supposed to give us minty/bitter flavor profile. So ready na yan. Itatabi ko na to. And then I'll work on your kalyos. We use talaga dito yung special equipment nating pressure cooker. Yes, yes. sir. Kunin ko lang mabilis. Ang galing ah. Yeah, it takes time talaga. Actually, si mom, pag nagluluto siya ng kalyos, she usually does it a day in advance. Oh. So for this, para lang din matanggal yung konting funk sa kanya, so lagay lang tayo ng ginger. I don't know how you guys feel about ginger. It's not traditional na Yeah. may ginger ang kalyos. But it's okay. Add your own twist to it, Chef. Kung lang naman yan. Pangpatanggal ng lansa. Yes. Yun lang naman yung purpose niya. And then, garlic, Yes. of course, peppercorns, and then bay leaves, and then salt. Wala akong Spanish paprika pero I think I have chili powder. That's Sure. not as fragrant as paprika pero at least it will give you that kick That kick, na yeah. hinahanap natin. So for this, let me just set up another cooking station. Alright. Hindi, para sabay na natin maluto yan. Gusto ko ma-maximize natin yung oras. Actually, ang totoo niyan, Chef, gutom na gutom lang talaga kami. hindi kami kumain. Yeah. Dahil For dito- this? Yeah. Perfect. So yung chicken natin, well, tatlo lang naman tayong kakain pero lahatin na natin to. Yeah. Yes. Okay. Para kayong may, ano ba yun, teppanyaki, no? Oh. Yung sa harap ninyo niluluto. Ito, sa harap niyo yung hinihiwa yung karne. Is there a knife that you have had na parang since way before like nung ano? I have, actually.
Yung ginagamit ko na sa bahay ngayon, nag-retire na siya eh. So, more than a decade na siya. Wow. Kaya doon na lang siya, pambahay na lang. Tapos ito na yung work knife ko naman. Ito since, I think nag-start si Farm to Table. Oh, okay. So yan yung Farm to Table knife ko talaga. Oh, may ganon. Oo eh. milestone. Yes. Hindi, tsaka you really have to invest on good quality knives. I'm sure. Kasi kung yan eh, trabaho mo yan eh, hanap buhay namin to. So, kailangan dependable talaga yung tools na ginagamit namin. Oil? Yep. So this is basically how I do my tinolas or anything na may sabaw. I normally sear the protein first. You're with all the years with Taste Buddies, nag-try kayo doon na magluto? Replicate, wala. But there are definitely dishes na talagang nagsistick sa akin na hinahanap ko sa like ibang restaurants. Like, Aha. one in particular was one episode na may na-try kaming Indonesian dessert. It's called martabak manis. So Okay. it's like yung parang pancake na they Yeah. fold in half, tapos you put condensed milk. So I remember like shortly after that episode, naghanap talaga ako ng like Indonesian cuisine restaurant serving that, which is hard Like parang Dito, is hard. hindi Yeah. masyado. Diba? Definitely part ng Mindanao, pwede. But in Manila, I forget kung saan ako I don't even think the restaurant is like open now. Open And lang yeah. ngayon. That's sad. Yeah. O ito, at least Filipino muna tayo ngayon. Yeah. Well, Filipino-Spanish. Pero kasi yung kalyos natin dito, Iba. yeah eh. Kumbaga, I wouldn't say butchered version ng More personal. I'd I say guess, more personal. yung adaptive Yeah. recipe na since yun nga, like the Spanish paprika na may access kami dito, like for us chefs, it's not really the good quality na paprika. I think that's one of the things kasi that makes a good kalyos eh. Like see, mukhang Filipino naman yung hilig mo Oh yeah, I take Filipino food any day. talaga. Talagang Filipino food. Despite yung emergence ng Korean cuisine. Yeah, even though we were shooting Running Man sa Korea, Oo nga. Oh. nung siguro second week namin sa Korea, naghahanap na ako ng Pinoy food. Yeah. As in, I share that sentiment kasi nung nandun din kami, parang okay na ako dun sa 5 days straight na Yes. Korean food. And then after nun, parang solve na ako. Yeah. Parang balik na ulit ako sa Pilipinas. At Hindi saka naman sa yan- nananawa, oo. no? Pero there's something about our food na, well, siguro, apparently and obviously talaga, na kinalakihan kasi natin siya, yun Yeah. yung sanay tayo, na hinahanap-hanap natin palagi. At saka parang yung food kasi natin, it's one dish, pero it's packed with everything. Yes, Hindi lang yes. ako sanay din sa ang daming kailangan kong intindihin to get that. Like ako kahit sa bahay, 2 ulam sa akin is marami na. Yes. Yeah. Pag 3, overkill na sa akin yun. So, normally 1, 2 ulam lang kami sa bahay. Pag Actually, ganun ganun din ako. Diba? Yeah. Parang nakakaumay pag ang dami mong options. Nakaka-overwhelm lang siya. I guess that's a term. Yeah. Although, weird naman, sanay tayo sa piyestahan. Yes. Pag piyestahan naman, pag umatake tayo, tikman mo lahat yan. It's the company eh. Ah. Pag piyestahan, yung saya ng nag-aagawan kayo sa Lalo mga Sa budol lechon, fight. sa- Yes! Mga budol fight, talagang dami. Ito, I'll make sure na ma-appreciate mo. So, like your typical tinola, binilagay ako ditong ginger, onions, and garlic. So, ayan, sinosotay ko lang siya. Makita natin yan kasi yung browning na hinahanap ko. This will give a certain level of umami and then medyo strong flavor doon sa ating ginataan Yeah. na tinola. Oh, gusto ko yan umami. Season ko lang to ng salt, pepper, and then para lumambot lang siya ng konti, natin yung water. Ang galing, pag talagang magaling ka magluto, hindi tumatalsik yung no? Pag ako gumawa niyan, chef, tatalsik sa akin lahat yung nilagay kong Pero kagaya na sinabi mo, si Lexi ang mas nagluluto. Actually, believe it or not, between the two of us, Tama ako ba? yung parang... Actually, di ako marunong magluto, pero kaya ko naman Ikaw yung mas nagluluto. Yeah. Mali yata yung naalala ko kanina. Okay. Yung tagakain lang talaga. Dapat balance. Yeah. Dapat balance.
Pero I'm not saying marunong ako. Yung parang kaya ko lang mag-pre. I can cook a steak. Di ba? Madali lang, di ba? Di ba? Ang daya. Mga ganun. Ako magluto ng yung mga salmon na Oo, yung mga ganun. gulay. Okay. Basic carbonara. 3 ingredients lang naman yun. Sinigang. Marunong ako magluto ng Ay, mabubuhay ka kayo, no? Oo. Maganda ng kwan yun. Pwede ng menu yun sa isang linggo. Gano'n na lang ulit the following. oo. Tapos ipiprito ko na lang yung natirang baboy. Yes! Diba? Ihinayan ko muna ng dalawa muna. Siguro dadagdagan ko mamaya dalawa pa. Yeah, sige, sure. No Lagay problem. na natin. Okay? Woo! And then, yung ating coconut milk. Thick. Very thick kakangga tayong ilalagay natin. Yun. Pero, tapusin muna natin yung ating sayote. I didn't know na ang kapal pala ng kailangan tanggalin sa sayote. Yeah, lalong-lalo na kapag medyo matanda na. Magulang na yung sayote. Pag bata pa, kahit hindi mo na balatan eh. Pero pag gano'n na medyo may edad na yung sayote, you really have to remove yung thick part. Ito, yan yung mga melt in your mouth. Iyon, actually. And because of that, isasabay ko na siya ngayon para talagang malambot na malambot siya kapag kinagat nyo. So, simmer ko lang ito. Malapit na ito maluto. Why don't you guys just go around first? Yeah, when we Okay. check out No? the entire... Magpagod na tayo. Pagbalik nyo, promise, paluto na to. Alright, chef. We'll catch you later. Alright. I love the show. Hi, Sir, sir. kamusta? Good afternoon, sir. Tanghali Maraming po sa inyo. salamat. Ang Thank you, ganda thank ng you. farm nyo, sir. Thank you for having us po. Maraming salamat po. Ang name ng farm po ay Ano po? Enchante? Enchante. Enchante. French? Enchante. From French word, ibig sabihin is nice meeting you. Oh, Nice wow. meeting you. Nice meeting you, sir. Nice meeting you. Bakit niyo po naisip na it's Enchante? And I'm working as a OFW. So more than 20 years na sa Africa, which is a French colony. Sir, gaano katagal na po tong farm? Around 2014, nag-start kami dito pero hindi pa siya ganito. More on farming ang ginagawa namin. So little by little, progressive naman po yung development ng place. It only started with one cottage po. Yun po yung ginagawa po ngayon. For renovation. Pati mga alaga sa farming. Yes. Magaling din po kayo eh. Oy, oy, oy! Oh, galing, galing. Kaso malitang size So, sir, ano pa po makikita dito sa farm? Tuloy pa rin yung ano namin, yung pagtatanim. Katulad ng this September, season ng santol, mga Okay. Bangkok yun eh. Malalaki siya. Nagtanim na kami ng mga buko, siguro within 5 years. Nagtry kami, ito mga bago na yan eh. Black pepper, luya. Parang may restaurant po ba kayo dyan? Yung mga guests namin, ang Mga yung- in-house guests. in-house guests, yung demand nila. Related dapat sa sa place. So Japanese din. Oo. Ganda ng parang wheel dyan. Ito is inspired from place sa Nakasendo. Water din yung nagpapaikot sa kanya. Usually mga families, mga nagda-dine in. And yung costing ng price po namin, makikita niyo po yung difference from, of course, yung mga establishment outside. We wanted to remain accessible and also somehow affordable for them to taste what it's like to experience Japan. Kasi po, yung mga ingredients rin naman po namin, sinisource out po namin siya talaga sa Japan. So, yung, Okay. yun po yung taste po. While also staying here. So, Yeah. complete package na po siya somehow, but we're still improving po. Parang feel na feel mo talagang nasa Japan ka. Naalala ko nung nag-Japan ako. Went to this place, yung parang... Inari. Oh, yeah, yung Inari. Yes, Inari. yung Inari, yes, yes. And then they call this turii. Before you enter, kailangan mag-clap ka 3 times, magbabaw ka. Ay, yeah. Yan. Okay, we may enter now. Diyan po yung taniman dati ng mga pinya po. Pinya! Yes. Sunod-sunod po siya. Ganda ng view. Pababa pa po siya. Tapos anong Malalim. nangyari sa mga pinya? Dahil po sa yung supply ay marami dito sa Tagaytay, bumabaksak yung price ng pinya. So we stopped planting pinya. Pero pinalitan na namin siya ngayon ng mga yung pinakita ko sa inyo yung Mga luya po. luya, ginger, Pepper. which hindi siya nabubulok agad. And then
nag-umpisa na rin kami magtanim ng mga coconut. Kasi ang price, ang coconut dito sa Tagaytay medyo maganda. Compare sa other fruit bearing na Then, Coconut, so... bumaba po tayo doon, pero medyo mahirap po. May ilog po doon. Ah, talaga? Mahirap So po. hanggang sa baba sa inyo pa rin. Oh, Sinilipan Yung ko eh. magiging separation lang yung ilog po, may flowing pa pong water. Chef, ito na kami. Oh, yun. Sakto. Ayan na, sabi sa inyo eh. Wow! Pagdating nyo, sakto. So ito na yung main natin. You can smell the ginger. Yeah, amoy na amoy ko. So there's the tripe. Tripe, it's fork tender. Okay, that's good. Sa amin din kasi sa restaurant, kaya madalas din siyang part ng menu. Kasi aside sa mura yung cost ng tripe, syempre, pinakuluan mo na yan, nilaga mo na yan, pinalambot mo na yan. So pag in-order to ng guest mo, you just have to saute. Yeah. Kumbaga, re-reheat mo na lang. Without really losing yung quality ng dish. Kaya madalas, lalo sa mga mixed yung like Mediterranean, Spanish restaurants, meron laging kalyos eh. Yung chicken mo, by the way, you said masabaw. Yeah. This is more of masarsa, okay lang, no? Yes, yes. Because of the coconut milk that we use. Ooh, So it's very lapot. thick. Yeah. Yung kick niya, tinikman ko kanina, sakto na yung dalawang nilagay natin, di ba? Yeah. Sakto na siya actually. Okay, okay. I'll take your word for it. So hot pan. Generous amount of oil. Bago pa uminit yung aking oil, ilalagay ko na yung ating chorizo. Just so we can extract more flavors. And also yung ating onions. Sama na natin yung garlic. Ooh. Yung iba may naglalagay pa ng tomato paste. Yeah. I would rather use yung atsuete natin. Sabi mo naman, sarili kong interpretation. Yes. So yung ating tripe, Yeah, there you go. There's the tripe. yeah. Then yung ating chilies. So lahat ng serve ko ngayon may kick ha. Yeah. Yeah. And then yung ating atsuete powder. Ito yung magbibigay ng color. Kasi kilala natin kapag Yeah. kalyos, That, kaya siguro amber shade eh. Kaya siguro hinahaluan din ng ng tomato paste Yeah. so that it gets that color. Also siguro for flavor, Flavor, yeah. na may hint of sour umami doon sa dish. Then, The garbanzo. garbanzos. Siyempre, ako muna titigim bago ko ipatigim sa inyo. Pasalo mo sa panlasa ko. Pero ang ilit ah. I like that hum. Hum of heat. I think sakto lang yung anghang niya. Yeah. It could use more, pero total maanghang Yeah. na lahat para hindi magnam yung palate No, ninyo. wag naman yung sobra. Yeah, yeah. Yun, wag naman yung parang hot ones. Oo. Hindi na enjoyable yung experience na yun eh. Yeah, I think we're good. Yes! We're good, we're good. I can serve na. I'm excited. Ako din. Sir, sana po, ma'am, sana po magustuhan yung aking niluto. Yan po ang pinalatan. Total, ito din yung naunang dish. Okay. Pwede to appetizer, kalyos and kwan. Sequencing. Yeah. Sir, ano pong hatol nyo? Parang naman, yung mention mo na, yun din talaga yung nalalaga ko sa bone niya. Oo. At the same time, yung may flex siya, pero hindi siya parang Matigas. Yun. Oo. Gil? Gil? Yeah, sorry. Are you with that? Napunta na si Gil sa kwan. Sa mundo niya ng kalyos. Sorry, parang nakakain. So tama naman yung pagpa-fasting nyo.
Was it worth the wait? Very worth. Kamay na po ako No problem. Oh, that's the right way. Panalo. Hindi ko na kailangan tanungin si Gil kung anong hatol niya doon sa ating kalyo. Nireveal niya na. Panalo to, guys. Sarap. Pwede ko bang ibalo to? Dadaling ko lang sa set ng Cruz versus Cruz. For sure, ma-appreciate talaga nila to. Yung mga foodie din yung mga nasa set namin eh. Sila Miss Vina, sila Miss Gladys, si Kuya Neil, si Christopher, tsaka si Elijah na kung. Actually, halos lahat kami.